Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit, impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito po muli tayo sa panibagong episode po natin mga kapatid. Again, welcome po dito po sa Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya maraming salamat po mga kapatid at lahat po tayo ay muli ay nagsama-sama upang matuto po muli ng karagdagang impormasyon patungkol po sa kalusugan. Kaya it's nice to see you again dyan po sa ating mga comment section box. Kaya magbatian na po tayo dito sa ating programa, and I do believe na marami po tayo matututunan ngayong araw po na ito. Alright, hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Hello po, ma'am. Hello po. Hello, good morning. Masayang umaga at papasalamat ako sa Panginoon dahil nandito na naman po tayo. Amen, amen. At, binabati ko na lahat ng mga taga-North, South, East, and West corners ng ating simbahan. hello po kayong lahat yan. At Hello. syempre, binabati ko na yung maagang nag-ano dito, Ma'am Leslie, Uy, hello po, Ma'am Leslie Karangian. Shout out sa iyo. Ma'am Ellen Hermosura, Hello po, Ma'am Ellen. Ma'am Linda Quiñones, Yun. Ma'am Lisa Pisco, Oy, Ma'am Lisa Ma'am Pisco. Stella Eslawan, Yes. Ma'am Genevieve Balbuena, Hello po, Ma'am Genevieve, all the way from Ramos, Tarlac. Nicole Ann Gomez, Yun, hello po. At shout out din sa Baptist Builders. Hello po.
Randy Dingding. Hoy, ang ating head chef ngayon. Alma Pasigna-Signa. Hello. Jeffrey Reyes. Onsat. Unsat. Yan. Yun lang Yun muna lang. yung nandito sa aking. Yon. Nakabati mo ba si Ma'am Marie Chris Marciano, ma'am? Hindi pa. Ayan, si Ma'am Marie Chris nandito po. Ma'am Melody Alarba. Hello po, Ma'am Melody. At sa lahat na nandito nakakasubaybay po sa atin at kitchen staff, kitchen crew, dito sa ating mga live audience. Yan, sa Romir, Ma'am Leia, ang ating interpreter. Yan, lapit mo pa, ma'am. Lapit mo pa, para talagang... lapit mo pa ng konti ng bahagya para kitang-kita. Yan! Talaga naman. No? Shout out din sa Be The First 2006. Matindi. Mag-ingay na po. Sabi niya. Yan. Hello po, Ma'am Josephine Negado. Ma'am Puto Pao. Yes. Elan. Sir Nelmar. Ayan. Isa sa mga estudyante po natin dito po sa Philippine School of Scriptures. First year, BSIT. Yan. Shout out to all BSIT first year, sabi ni Sir Nelmar. Yan. Class ano yan? Class marcher yan. Oh, yan ang class marcher, the class representative po nila. Alright? And also shout out to my beloved friend here, Spencer Nahera. Hello po, sir. Hello. Healthy. Wow! Drinking. Palabasin niya. Yes, our baby boy Spencer. Yes. And also shout out to his dad, Junior, and Blake, Sir Blake. Shout out to you. All right. Sir Marvin Fernandez. Yes, Sir Marvin. Hello po, Sir Marvin. Ayan. By the way, mga kapatid, regarding with the t-shirt, available na po ang inyo pong mga t-shirt. Claim it, mga kapatid. Approach nyo lamang po ko at i-claim po natin yung mga t-shirt po natin. Very much available na po yan. At kung gusto nyo pong umorder ng t-shirt, order lang kayo sa akin. Sabihin nyo lang yung size and also yung ang tawag nito? Size and yung color. Yan. Size and color lang po, mga kapatid. Alright? Sabi dito ni Ma'am Josephine Negado, maayong buntag, Ma'am Elea. Yan. Ano ibig sabihin nun? Leia. Good morning. Leia. Ano ibig sabihin maayong buntag? Sabi mo, Leia. Magandang umaga daw, sabi ni Ma'am Leia. Oo. Pag gabi. Ang buntag yata, tanghali ni, di ba? Ugda. Maayong udte. Yan. Yan. Shout out to Ma'am Linda Quinones, BSIT 4th year. Yan. Sabi dito ni Ma'am Marie Chris Marciano, Sir Con, anong tagpila ang t-shirt? Magkano ang t-shirt? Magkano ba ang t-shirt? 200 po. 200 doon sa black. I believe 150 sa sa white. Yan. Alright? 150 sa white and then 200 sa black. Siguraduhin mo. Opo. Yun po ang sabi sa akin sa pagkakatanda ko. Alright? So, again, I shout out po sa lahat ng mga PSS student, PSS. Ma'am Beng Dingding, hello po. Shout out po sa iyo. Improving talaga, no? Si Ma'am Beng talagang ngayon, dati nagja-jogging na siya. Ngayon ay nagmamarathon na po siya. Yan. Shout out to Ma'am Beng Dingding. Talagang binabalikan ng Diyos ang kanyang kalakasan eh. Oo. Pansin Salamat ko. din sa mga translator. Yes, translator. Mga Ma'am Marie Chris. Yes. Sabi dito ni Ma'am Josephine, Sir Conrad, gusto ko po ng black large. Ayan. Sige po, ma'am. I-order po kita. Black large t-shirt. Baka pwede natin avid viewer natin to, Doc Julie. Bigyan na isang... Oo, di ba? Pero kung tingin ko dyan, XL. Pwede, kasi... Ako kasi XL ako eh. Oo. Parang magkataon. Yeah. Kung may pagbibigyan ka, okay lang kung ano. Yes. Kaya lang, Sabi ni Ma'am Marie Chris Marciano, maayong gabi means gabi. Okay. Yeah. Gabi. Ano ba? Gabi. Maayong gabi sa inyo daw, sabi ni Ma'am Marciano.
Yeah, shout out po sa inyo mga kapatid. At stay tuned in lang. Maganda po yung mga didiscuss po natin this morning dahil bagamat wala ang ating tagapagsalita ngayon at meron po siyang mga nilakad. Oo. Ay, parang first time yata ni Doc Eugene, no, na mag-miss ng kanyang schedule. Medyo malayo yung kanyang ano. Oo. Kaya ako po muna magdi-discuss po sa inyo mga kapatid. Napakaganda. Sabi po dito ni Ma'am Josephine, thank you so much Doc Julie Castro. Palitan ko na lang daw ng Pudapaw. You know? Papalitan na lang daw ng... Hindi na. Oo nga, hindi na. Oh. Pero kung talagang loloobin ng Panginoon ang iyong puso ay mapagbigay, ay wala pong problema. Shout out to Maria Bonyao. Ayan. Ma'am Edna. Hello po Ma'am Edna. Shout out to you. Yan. Binati na po kita ng Eugene. Wala ka po pala. Sabi ni Ma'am Marie Chris Marciano. Alright? So, I hope mga kapatid ay handa na po kayo upang matuto. Maganda po yung i-discuss natin this morning, Doc Julie. Dahil refresher course na naman ito para po sa kanila. Muli ay maganda mapaalalahanan po sila ng mga dapat nilang gawin, mga dapat nilang aksyon. Sabi ko nga mga kapatid, ang ating i-discuss ngayon ay walang iba kundi ang first aid. Ayan, oo. Kasi maraming mga nagtatanong, maraming mga gustong mag-check or ano ba dapat nilang gawin kapag ang kanilang pasyente or nakita nila yung isang tao na parang nahihimatay or hindi alam kung anong gagawin at kapag may nagkaroon ng nasunog, kung ano-anong inilalagay o kung ano-anong tinatapal, pagdating sa ano pa ba yung mga ano ko dito mamaya. Basta it's all about first aid mga kapatid, alright? So I hope Lunas. Paunang lunas. Kung ano lang, kaya mga kapatid, ito yung pag sinabi nating paunang lunas, yung talagang kung ano lang yung magagawa mo. Huwag ka nang gumawa ng mga hindi mo na dapat gawin pa. Alright? Kinakailangan dito sa pagdating sa first aid mga kapatid, mabilisang galaw. Alright? Hindi ka pwedeng ano bang gagawin ko? At syempre, higit sa lahat mga kapatid, ang magbibigay ng first aid ay dapat may alam. Alright? Diyan po, i-take down nyo po yan mga kapatid kasi maraming mamaru. Oo, maraming mga magmamarunong dyan, sasabak dyan. Ito gagawin, ito po gagawin, no? Mas maganda mga kapatid, talagang dalubhasa at talagang may alam yung re-responde doon sa isang sitwasyon. Like for example, nahimatay or nahihirapang huminga or nagdudugo yung isang ano niya, malakas yung pagdurugo. So, dapat ay bakit? Paano yung walang pera? Anong first aid doon? Iba yung paunang lunas doon. Oo, no? Iba yung paunang lunas doon mga kapatid. Kaya nga tayo lalapit? yan, oo. Siyempre sa Panginoon. Yun, tama naman, oo. Kaya nga, dapat mga kapatid, alam ninyo kung paano kayo re-responde, mga kapatid, pagdating po sa mga ganyang klaseng sitwasyon. Kapag may nabalian, di ba? Minsan, kapag nabalian, nagpapahanik, lalo na pag lumabas na yung buto Oo, pag lumabas na yung buto or kapag talagang nakita mo na, hindi niya na alam kung anong gagawin, no? At marami po tayong pwedeng gawin po dyan, mga kapatid. Alright? Basta, ang kinakailangan lang, una, dapat maalam. Alright? Maalam yung re-responde. Pangalawa, huwag kang magpapanik. Yan, no? Yan ang talagang una sa lahat, mga kapatid. Huwag kang magpapanik. Dapat alam mo yung gagawin mo. Baka ikaw yung nagre-responde, ikaw pa yung parang nahimatay pa na hindi mo malaman na ikaw pa yung kinakabahan, no? Kaya minsan, kung ano-ano nang nagagawa, mga kapatid. Kaya mas maganda ay rumesponde po tayo ng tama. Alright? Hindi yung kung ano-ano lang yung ginagawa natin pagdating po doon. Again, presence of mind ay magandang ano yan, magandang, ang pinakamahalaga po dyan, presence of mind. Dapat alam na yung mga gagawin. Pag sabak pa lang, ito una gagawin. Di ba? Kaya dapat mindful po tayo sa pagbibigay ng paunang lunas po sa atin. No? Sabi ni Ma'am Marie Chris, ayan,
sabi nila, sir, kung mabanlian daw po ng tubig na mainit, toothpaste daw po ang nilalagay. Sabi dito ni Mama Marcris, how true po daw yon? Actually, mamaya sasagutin po natin yan pagdating po doon sa topic po natin. But just for the sake of answering the question of Ma'am Marie Chris, hindi po pwede po yun. Alright? At toothpaste, it's a no-no pagdating po sa burn. Alright? Pagdating po sa pag nasunog, ang pinakamagandang lunas po dyan is cool water. Alright? Talagang iano nyo lang. Sir, doon magtutubig. Normal po yon mga kapatid. Normal na reaction po ng ating skin yon na magtutubig siya, lolobo siya, or normal po yon kasi nagkaroon po ng burning sensation. Alright? So, again, no po ang toothpaste. Ano na po yon? Magbibigay lang kasi siya ng soothing, ang tawag nito? Yung soothing effect niya po. Pero marami pong pwedeng hindi magandang maidulot doon sa skin po natin yon. Alright? Kaya hindi po pwedeng ilagay yung toothpaste. Alright, sige po. Meron ba tayong pa-promo dyan? Pwede, ma'am. Nako, marami tayong mga pagpapala, ma'am eh. So, just stay tuned in at magbibigay po kami ng papremyo mamaya-maya lamang. Alright? Talagang unang tatalakayin po natin, walang iba kundi sa heat stroke. Ayan. Anong first aid natin sa heat stroke, mga kapatid? Ano dapat ang ating gawin? Pero dapat malaman muna natin yung simptomas. Ano bang meron sa simptomas pagdating po sa heat stroke? Alright? So, heat stroke, tignan po natin. Pwede ba natin palakihan, sir, baka para makita nila? Yan. Maraming salamat, Sir Joshua. Ayan. So, ito po ang mga simptomas ng heat stroke. Alright? Ano nangyayari? Nahihilo. Alright? At pagkahimatay. Yan na isa sa mga senyales ng heat stroke. Dizziness, fainting, headache, and then confusion. Sobrang sakit ng ulo. High body temperature. Alright? Pag hinipo mo yan, kapatid, ay talagang sobrang init niya. Alright? Sobrang init. And then, walang pawis. No sweat. Oo. Although sobrang init niya, pero no sweat siya. Alright? Rapid, shallow breathing. Alright? Ibig sabihin, mabilis ang paghinga. Alright? And also, kapag pinulsuhan niyo po siya po ay may rapid, strong pulse. Mabilis at malakas yung tibok ng mga pulso po niya. Ayan, may kita po yan sa, Sir Bang, baka pwede mo pakita saglit. Ayan, may kita po yan dito sa wrist, yung mga pulso po natin, dito, and then dito. And then, ayan, dito lang naman madalas eh. Ito lang, ito, yung jugular vein natin dito, tapos yung nandito. Yan yung mga madadalas na chine-check dyan, mga kapatid. Saka may kita mo na agad yan eh. May kita mo na agad yan doon sa pag nakita mo na yung pasyenteng na heat stroke, talagang malakas yung tibok dito. Talagang nag-extend na yan. Tumitibok na talaga yung dito niya. Alright? So sige, next, tignan po natin ulit. Balik tayo doon, Sir Wang. Yan. Alright. Rapid strong pulse, nausea, and vomiting, or ibig sabihin na yung pagduduwal and also yung pagsusuka. Meron po sila niyan. And also, weakness or cramps, or yung namumulikat, and also yung pagkahina po niya. And also, isa po dyan is yung seizure and also unconsciousness. Those are the signs and symptoms, mga kapatid, nang kayo po ay nahi-heat stroke na. Alright? Sabi nga, na-discuss nga ni Ma'am Leslie before, ang heat stroke po ay kahit kanino ay pwedeng mangyari po ito. Alright? Take note nyo po ito. Yung mga simptomas po na ito, dahil mahalaga ito, mga kapatid. Kapag kayo ay nakakaramdam na ng pagkahilo, galing kayo sa initan, alright? Pagkahilo, pananakit ng ulo, tapos parang ang pakiramdam ninyo ay sobrang init, tapos nahihilo ka, tapos galing kayo sa initan, pero hindi kayo pinagpapawisan, hirap kayong huminga, tapos parang nasusuka pa kayo. So, i-consider nyo na po yung heat stroke.
Alright? I-consider nyo na po yan. I-consider nyo na po yung heat stroke. Tapos sabihin, parang nangihina, na parang nasusuka-suka kayo. So, you need to consider heat stroke na po. Kaya, and also yung heat stroke, mga kapatid, hindi lang yan nakukuha sa dahil kayo nakababad sa initan. Alright? Ang heat stroke po ay pwede rin po nating makuha sa crowded place. Alright? Like for example, kaya nga mga kapatid, ito reminder ko lamang po sa mga jeeps po natin. Alright? Lalong-lalo na kapag kayo po ay may mga kasamang mga senior citizen and also mga bata, no? Prone po yan sa heat stroke, yung mga senior citizen. Bakit? Kasi sila po ay hindi na po maganon kadaling mag-adapt yung kanilang pangangatawan sa temperature. Kaya nga mapapansin niyo yung mga senior citizen, mga kapatid, it's either lamigin yan or pawisin. Oo, it's either lamigin yan or pawisin po yan. Kasi hindi na ganun kadaling mag-adjust yung kanilang pangangatawan pagdating po sa temperature. So like for example, sila ay na-expose sa init, madali na agad nilang ma-adapt yun. Kaya umiinit agad yung kanilang temperatura. Alright? Kaya nga, mindful ko lang po sa lahat po ng nag-aarkila po ng jeep. Alright? Ako rin po mga kapatid, me as an area leader po mga kapatid, ay talagang sinasabi ko sa mga kasamahan ko na huwag masyadong punuin. Yung talagang parang minsan kasi sobrang katipiran eh. Yung isang jeep na naglalaman lang ng quincenas or mga 16 katao, naglalaban ng 40. Naglalaban ng 45. Oo. So, okay lang yung dito pagpapunta. Bakit? Malamig eh. Malamig pag syempre umaga. Anong oras ka susundo? 6:00. Pero pagpatak na uwian na. Eto na. 12 o'clock na mga kapatid. Tirik na yung araw. Tapos sabi ko nga mga kapatid, prone kayo sa heat stroke. Yung heat stroke, hindi lang yung naglaad nga kayo, sabi ko nga, crowded place. Masikip yung lugar. No, masikip yung Tapos, meron pa kayong senior citizen. Kaya maging mindful po tayo lahat dyan, mga kapatid. Dapat makita po natin yan kasi it is a serious matter. Alright? It is a serious matter na dapat ninyong tignan. Lahat po ng mga nagsusundo, lahat po ng nag-aarkila po ng jeep sa atin, ay tignan po nating maigi. Pero at least, kung sakali man na may mangyaring ganyan sa inyo, ang una nyo pong gagawin is anong gagawin po ninyo? Alright? Unang gagawin, tignan po natin, Sir Wang. Alright? Ang mga pwede nyo pong gawin po dyan is move the person to a cool, shady area. Alright? Yan ang gagawin po ninyo. Pag may inatake na dyan sa mga ninyo, i-move nyo po siya. Or, pag doon sa loob ng jeep, ipara ang jeep. Alright? Ipara ang jeep, bumaba lahat ng tao. Para pumasok yung hangin. Alright? Alright? Mas mabilis yun eh. Mas mabilis yun mga kapatid. Pag sa jeep nangyari yung ganyang klaseng ipara yung jeep, pumunta doon sa malilim na lugar, baklas lahat ng tao para magkaroon ng maayos na daloy ng ng hangin. Kasi kulob kayo doon eh. Alright? Pag hindi naman kulob, bigla na lang may nahimatay. Nakita ninyo. Alright, idalihin sa malilim na lugar. Yan ang unang gagawin. And then, call emergency. Alright? Tumawag ng mga hotlines po natin. 911 or Tagig hotline or kung saan man kayo. Dapat alam po ninyo yan. Kung ano yung mga hotline ng lugar po ninyo. Alright? So, call an emergency help or medical help. And then, habang naghihintay po kayo ng medical help, syempre, dito po sa Pilipinas, sobrang bilis po ng mga ambulance eh. Oo, talaga. Kasi talaga, traffic po dito. So, syempre, habang naghihintay, dapat may gawin po tayo. Ano ang gagawin? Cool the person's entire body. Palamigin. Alright? Palamigin natin yung katawan ng tao. Alright? Ano yung mga dapat natin, ano yung mga pwede natin gawin? Alright?
Cool the person's body by spraying a cold water. Tap water will do, mga kapatid. Pwede na po yun. Alright? Cold water, pwede nyo po sprayan, pwede nyo po siyang punas-punasan, mga kapatid, para, again, heat stroke po ito. Ang nangyari sa heat stroke, tumaas yung temperatura niya sa kanyang pangangatawan. Tignan nyo nga, parang halos mamula-mula na yun nandyan sa ano. So, ganyan po, mga kapatid. And then, kung meron kayong mga electronic fan or meron kayong electric fan, mga kapatid, pwede nyo po siya lagyan. Or pag walang ganyan, paypayan. Alright? Paypayan, mga kapatid. Yan ang ano. Again, dapat kayo lang at yung pasyente lang. Wala nang mga usi. Alright? Wala nang mga usi, zero sa tabi. Kasi nga, yun yung tulad ng sabi ko, pag nangyari to sa jeep, kinakailangan bumaba agad yung mga tao. Kasi para mabigyan ng hangin. Alright? And then, paypayan, punas-punasan ng tubig, mga kapatid, and then paypayan. Tuloy-tuloy yung pagpaypay. Alright? Para bumaba yung kanyang temperatura. Alright? And then, another thing that you can consider is remove excess clothing. Alright? Like for example, si patient, yung pasyente, nakita ninyo, naka-jacket pa siya. Alright? Tanggalin na. Or naka-sweater, tanggalin nyo na po yan. Alright? And then, kung naka-long sleeve siya, tanggalin ang necktie, tanggalin ang long sleeve, undershirt na lang. Huwag nyo namang hubaran. Huwag nyo hubaran, mga kapatid. Alright? Pwede na po yun. At least naka-ano na lang po siya. And then, kapag yung belt niya masikip, alright, tanggalin yung belt, and then luwagan yung pants. Alright? And then, ano na po yun? Para at least maano lang. Kung naka-pants po siya, or mas maganda matanggal po natin yung pantalon. Again, ang ginagawa po natin dito ay first aid para malamigan siya agad. Alright? Mabilisan to, hindi yung parang hindi yung ano bang gagawin ko, tanggalin ko to. Hindi, mabilisan to, mga kapatid. Alright? And then, give water to drink if the person is fully conscious. Take note of that. Naku, madami po kasing gumagawa talaga nito, Doc Julie. Wala nang malay. Pinapainom pa rin ng tubig. Naku, prone siya sa aspiration. Ano ibig sabihin aspiration? Yung ano bang tawag doon? Yung tubig pwedeng pumunta sa baga po niya. Ma-aspirate or masasamid. Ayun. Masasamid po siya. Yun kasi madalas alam niyo, ganun na groggy na yung tapos, inom kang tubig. Hindi nga makainom ng tubig, mga kapatid. So, wag po natin gagawin yun, ha? Kasi minsan nakita sa yun, sabi nga dito ni Ma'am Tina Trinidad, aspiration pneumonia. Kasi unconscious po siya or hindi po siya ganun wala po siyang gaanong malay. Tapos, papainumin mo ng tubig. Kaya nga minsan, mapapansin nyo, pag ginagawa nyo po yun, try nyo painumin ng tubig, uubo yan. Uubo yan. Yun yung mangyayari po yan. Kasi, hindi tama So again, take note nyo po yun Huwag papainumin ng tubig kapag walang malay. Alright? Huwag nyong pipilitin. Huwag nyong ibubuka yung bibig. Tapos, saka nyo papainumin. Huwag. Never ninyo pong gagawin po yun. Kasi madalas, may mga ganyan, kahit sa mga pelikula ginagawa kasi yan no? Oo, kaya sana yung mga director ng pelikula, winawarningan yung mga, kasi syempre nakita ng mga pag nahimatay, tapos bubuhatin yung ulo, bubuka yung bibig, pipilitin yung bibig na sa lagyan ng tubig. Nako, delikado po yun, mga kapatid, no? Ayan. Kaya mga kapatid, no? Kaya mga kapatid, dapat maalam tayo sa ganito. Kasi very prone tayo sa ganito, lalo na yung mga kapatiran po natin na nasa jeep. No? Akalain nyo po yun. Ito kasi yan patong-patong na mangyayari yan. Naglakad ng tirik ang araw. Di ba? Maglalakad tirik ang araw. And then papasok sa jeep. Sa jeep, magpapahinga, tapos papasok na yung napakarami. May nagpabaptize pa. may hinihintay pa. Andun, nakasiksikan po sila. Kaya nga, sabi ko nga po, mga kapatid,
maganda na wag natin masyadong gawing siksikan. Or, kontrolin ninyo, kapag may hinihintay pa, wag mo nang papasukin lahat. Alright? Wag mo nang papasukin Sila lahat. sa may puno. Doon muna kayo hanggang sa dumating lahat and then pasok. Alright? Huwag kayong maghihintay, alright, sa loob ng jeep nang siksikan kayo. Nako, sabi ko sa inyo mga kapatid, very prone yan. Lalo na kapag meron kayong dalang senior at may mga bata, sabi ko sa inyo, very prone po sila sa heat stroke. Alright? So, sana mga kapatid, maging mindful at maging sa atin ito. No, kapag maglalakad dyan, maganda nga mga kapatid, hanggat maaari, payungan yung mga senior citizen. Alright? Payungan nyo po sila hanggat maaari. Kung kayo po ay may mga dinadalang mga senior citizen, tayong mga nagsusundo, dapat lagi tayo may baong payong. Umalan, umaraw, may payong lagi para mapayungan natin yung mga... Kasi alam naman na natin, hindi naman na bago na maglalakad tayo eh. Di ba? Hindi naman na yun. Alam na natin na maglalakad tayo. So, or, ang kagandahan po niyan, ay sumakay na lamang po ito sa shuttle po natin. Alright? So again, ang gagawin, pagka nakita na himatay, alright, presence of mind, iset ang isipan, anong gagawin ko? Alright, ilagay ko sa shady area, palabasin yung mga tao, walang usisero. Alright? And then, tawag ng emergency, tawag ng may nakakaalam, or pag may nakita kayong MMDA, sir, may nahimatay dito, tawag ka ng ambulansya. Alright, habang tumatawag ng ambulansya, palamigin yung tao. Alright? Walang spray, sir. Hindi mo na kailangan ng spray. Tubig. Lagyan mo na. Basahin mo na siya ng ganyan. Basahin mo na. Kumuha ka na ng towel or panyo. Ano mo na siya? Basahin mo na yung katawan niya. Ikukul mo yung pangangatawan niya. And then, paypayan. Paypayan. Alright? Alright? And then, after that, yung mga groins, yung kilikili, yung leeg, yung singit, lalagyan nyo po yan ng alin? Ng mga towels. Alright? Lalagyan nyo po yan agad-agaran. Mabilis po yan. O, humingi ka na agad ng panyo. Peram ng panyo. Panyo, wala kasing towel eh. O, panyo ulit, panyo. Basahin yung panyo ng tubig. And then, lagay agad sa kilikili. Habang naghihintay nung, alin? Nung emergency ng ambulansya. Alright? And then, have the person lie down with feet elevated. Alright? So, kumuha agad ng mga bags. Yan na kasi mga mabilisan dyan. Walang pillow. Wala nang pillow doon. Baka maghanap ka pa ng pillow. Bag agad. Or kung ano yung mga pwedeng ma-elevate yung kanyang paa. Alright? So, lagay na agad yung, i-elevate nyo agad yung paa niya para magkaroon ng maayos na blood flow. Bumalik yung maganda yung blood flow doon sa kanyang puso. Alright? So, again, place a cool towels or wet towels or ice packs in the neck, armpits. So, yan po yung mga dapat natin gawin. And then, tuloy-tuloy lang ang paypay. Tuloy-tuloy lang ang paypay. Walang walang pahatid na paypay yan. Alright? So, pero yun nga, sabi ko nga, ikaw na nagro-responde, yung nagpapaypay, alright? And hanggat maaari, dalawa lang kayo dyan. Or at least tatlo. Alright? Tatlo lang kayo na nandyan sa senaryo. Hindi pwedeng mga 20. Naku mga kapatid, pag 20, wala na makapasok na na hangin. Alright? So at least, tatlo lang kayong rumeresponde dyan. Alright? So I hope kasi mga kapatid, kapag nangyari yan, minsan di na natin alam, wala na, di ko na alam anong gagawin ko. Saan ako pupunta? Pupunta ba ako dito? Di ba? Tumawag ka ng tulong, wala kang ginawa doon sa nahimatay. So those are the things mga kapatid na dapat natin i-consider. Dapat malaman nyo ito. Napaka-importante po nito kasi pwede kayong makasave ng buhay. Alright? Pwede nyo pong pwede nyo pong yung paunang lunas na may bibigay ninyo, akalain nyo po yun mga kapatid, pwede nyo pong masave yung buhay ng isang tao na yun. Kaysa wala tayong ginawa. Again, sabi nga, lagi na sinasabi ni Doc Julie dito, iba na yung may alam. Alright? Hindi ka naman sa nagmamarunong, pero syempre, bunga ng pakikinig mo dito sa IP, alam mo yung gagawin mo. Alright? Ulitin natin mga kapatid. Maganda ulitin eh. Una, pag may nakitang nahimatay, alright, boom, may presence of mind. Pulsuhan, rapid, shallow breathing, alright, or may pulso. And then, walang pawis, dizziness, o kaya tanungin mo siya. Sabihin mo, sir, hindi nagre-respond. Alright, hindi nagre-respond, pero may pulso. Ilagay sa malilim na area. Alright, and then,
alam mo naman, galing siya sa initan. Nakita mo, tumumba siya sa initan. Or nakita mo, or may nakita na nakahandusay sa initan. Pwede mo nang kunin mo na agad siya and then lagay mo siya sa shady area. Alright? And then call for emergency help. And then, i-cool mo na yung person. Buwisikan ng tubig, kuha ng mga tuwalya, ihubarin yung mga hubarin yung mga damit niya na excess clothing. Yan. And then, kung nakapantalon, mas maganda tanggalin yung pantalon. Alright? Kasi, kailangan ma-expose yung, kailangan ma-expose yung skin para mabilis siyang lumamig. Yun po yan. Walang dyan. Kapag tayo ay nag-responde, mga kapatid, wala nang mali-mali siya dyan, mga kapatid. No, wala nang dyan. Kasi buhay na yung inaano natin eh. Bilang ako, mga kapatid, health practitioner din. Pagdating sa mga responde, kahit ano pa yan, kahit babae pa yan, talagang na yan eh. It's a matter of life and death na. Kaya wag niyo na isipin, naku, baka sabihin nila, wala na yon. Kung alam mo naman yung ginagawa mo, and then do the response, mga kapatid. Wag ka na magdadalawang isip na, ay, naku, baka sabihin nila na ko lang yung babae. No, mga kapatid, kakaganon natin, kakahintay natin ng ganon, baka mas lalo pang ma-delay yung response natin pagdating doon sa tao eh. Basta alam mo yung gagawin mo, then do it. Huwag ka na magdadalawang isip pa. Kasi pwede mo, segundo ang labanan dito, mga kapatid. Hindi minuto, hindi oras. Seconds. Dapat meron ka nang maibigay na paunang lunas. No? Di ba tama ba yung Doc Julie? Kasi, Oo. At least yung mo lang yung clothing niya, maibsan yung init ba, ma-release yung init ng katawan, yung mga damit. Malaking bagay na po yun. At yung mga tubig, yan kasi may mga lugar na talagang ikaw lang at yung tao na yun doon. Yeah. Kaya dapat alam mo, at kung gamitin mo yung natutunan mo ngayon para at least may alam ka na gagawin. Kung mangyari man sa'yo yun pwede rin kasing mangyari sa'yo yun, o mangyayari sa'yo, alam mo na rin ang gagawin. Yeah, totoo yan. Kaya nga, mga kapatid, ito rin, mga kapatid, dapat alam natin yung mga hotlines natin. Dapat alam nyo po yan, no? Alam nyo po yung mga unang idadial ninyo na mga hotlines para makaresponde agad yung mga tao. Kasi, I believe yung mga cellphone na ngayon, meron na eh. Diba? Meron na agad ngayon yan, emergency, pag nag-register ka ng SIM card mo, or pag in-insert mo yung SIM card mo, may nakalagay na dyan emergency hotline. Emergency hotline. So, dumidirekta agad yan, mga kapatid. Alright? So, dapat aware po tayo dyan. Sabi nga dito ni Ma'am Tina, ni Ma'am Tiny, sabi niya po dito, maganda sir, maligo whole body bago magsimba. Totoo po ito, mga kapatid. Alright? Maganda, sir, maligo ng whole body bago magsimba or lumabas ng bahay. Bukod sa fresh ang body odor para di himatayin ng katabi. Para hindi himatayin ng katabi. Iwas sa heat stroke din. Hindi, totoo yan. Kaya minsan, kaya minsan, para ang init sa pakiramdam. Kasi hindi naligo eh. Kumbaga, refreshing yun, mga kapatid. Yung pagligo. Sabi nga dito ni Ma'am Estela Islawan, sir, totoo po bang pag nahimatay, pasinghutin ng Vicks? Wala. Hindi po eh. Wala eh. Wala kasi dito, ma'am eh. Oo. Hindi po, ma'am. Kasi siya eh, unconscious po siya at higit sa lahat, yung Vicks po na yon makakapag-dry. Makakapag-dry po nung niya yun eh, nung sinisinghot po niya. Alright? Imbis na tayo, so nag-i-increase lang tayo ng dryness, kinukul nga natin siya eh. Kasi yung Vicks Vaporub po, brand pala yun. Yung... Hindi, ang na lang dyan, yung mentholated. Kaya natin tinuturo para alam natin
kung ano yung mga gagawin talaga. Yeah. Aside from that ano na inaano natin, wag muna nating gawin kung ano-ano pa. Kasi Yeah. maaaring magdulot pa ng mas malalang ano yon, Yan, epekto. totoo po yan. Kaya tinuturo natin to para at least alam natin agad-agad kung ano yung mga nararapat. Aside from that, medyo ano na yon, magbibigay pa ng mas lalala pa kung Yeah. ano. Kasi yung mga effect pa rin nung kamukha niya mga vaporizing ointment, hindi po ano ang inaano natin dito is yung ano yung blood flow. Yeah, yung blood flow muna umayos muna. Siguro ma'am yung Vicks na yon, pwede na yon after. Pag meron na siyang Ulirat. pag may ulirat na siya. Alright? Pero sa unang ma'am, hindi yun yung paunang lunas Hindi yun yung first aid na ibibigay natin. Alright? So, I hope, Ma'am Estela Eslawan, nakuha niyo po yun. Alright? Kasi, mahirap mga kapatid kapag merong humandusay sa inyo pong harapan, bunga ng heat stroke, and yet wala tayong nagawa. Ay, naku mga kapatid, nakakalungkot po yun, no? Kahit man lang, kahit paunang lunas man lang, ay meron naman tayo dapat magawa. Oo, kahit papaano, habang naghihintay muna, no? Yan. Kaya mga kapatid, ano po yan? Dapat nating alam, dapat nating tignan. Sabi kasi dito ni Ma'am Tina, tama sir, observe privacy, takpan, especially mga private parts ng babae, iwas makasuhan. Totoo naman po yun, no? Ganoon naman po talaga. Pag ganyan, agad maaari pa rin. Kaya nga sabi ko, wag niyo na expose yung mga hindi dapat i-expose, 'di ba? Sabi ko nga, ang kinakailangan lang diyan is ma-expose yung mga yung skin nila para bumalik agad yung temperature. All right? So, dapat tayo dyan. Kasi tayo diyan rumeresponde tayo ng mabilisang lunas para sa kanila, no? So, I hope mga kapatid magbigay tulong po para po sa inyo ito, no? So, since it's already 11:46, dito muna tayo magtatapos sa heat stroke mga kapatid or sa heat stroke first aid. Pero sa mga susunod, meron pa tayong sa sprain. Kung ano yung mga dapat natin gawin kapag kayo ay na-sprain, kapag kayo ay nagkaroon ng fracture, and also sa burn. Alright? Those are the things na dapat po nating paalalahanan. Heat stroke pa lamang muna yung tinalakay natin para at least natin yan, himay-himayin po natin yan. Salamat sa mga nagtanong at nag-clarify para at least masagot po yung mga agam-agam po ninyo. Alright? So, again, mga kapatid, maraming salamat sa pag-tune in nyo po dito sa amin at sana po kami po ay naging pagpapala po para po sa inyo. Napakaganda, Doc Julie, di ba? Iba kasi talaga Kasi tayo, sabi ko nga mga kapatid, lalo na dito sa ating simbahan, tayo mga nagre-rent ng jeeps, very prone pagdating sa heat stroke, no? Kaya dapat ikaw as a jeepney captain or tayo mga security na nandoon nagbabantay, alam natin kung ano dapat natin gawin. Alright? Hindi tayo yung parang matataranta na or somewhat. Dapat alam agad ng gagawin. Alright? So I hope mga kapatid ay meron po kayo natutunan sa ating diniscuss ngayong umagang ito. And I do believe na yan po ay magbibigay tulong po para po sa atin ngayong umagang ito. Alright? So again, Ma'am Julie, baka may gusto kang sabihin? Yung promo. Yung promo. Magbigay ng 5 symptoms. Promo mga kapatid. Alright, dito tayo. For 100 pesos of load. Alright? Pagdating sa kasi diniscuss ko to kanina Alright? Pagdating doon sa diniscuss ko kanina, pagdating sa first aid, ano yung unang ano yung dalawang binanggit ko na dapat ninyong gawin? Una, and then pangalawa, yun, dalawa lang po yun. Di ba? Dalawa lang yun sa pagdating sa first aid. Kung wala, hindi nakalagay dyan. Wala, hindi nakalagay yan dyan. Kung nakikinig po kayo kanina. Dalawa. Dalawa yun dalawa. Dalawa yun.
Ayan. Yun. Tama. Meron na ng mga 100 pesos load hindi dun sa first aid. Sa first aid, mga kapatid, yung kapag kayo ay re-responde. Alright? Kapag kayo ay re-responde, ano yung una ninyong gagawin? Yun. Ano yung dapat ninyong, anong una niyo pong gagawin? Pag kayo ay re-responde, dapat, pagdating sa first aid. Yan. Yun, tama. Tama to si Ma'am Yan, tama si Ma'am Leia. Si Ma'am Leia po na tamang sagot. Dapat meron kang alam. Di ba? Yung sabi ko kanina, una, dapat meron kang alam. Pangalawa, huwag kang magpapanik. Diba? Pag ikaw ay nagbibigay ng first aid, dapat meron kang alam. Hindi pwede magbibigay unang lunas kaya hindi mo naman alam ang gagawin mo. Nauna ka nga doon sa senaryo, nauna ka doon sa sitwasyon, tapos hindi mo rin alam ang gagawin mo, wala din. O pangalawa naman, nauna ka nga doon sa sitwasyon, may alam ka naman, alam mo yung gagawin mo, pero nagpanik ka, wala din. Kaya dalawang mahalagang bagay po yun. Dapat una, meron kang kaalaman pag ikaw yung bibigay. Pangalawa, huwag kang magpapanik. Yan lang, mahalaga po yun. Mahalaga po yun. Alright? So, thank you so much, Ma'am Leia. Ikaw ay nanalo ng 100 pesos of load. Alright. Pangalawang tanong. Pangalawang tanong. Alright. Pangalawang tanong. Para dito at para sa online. Alright? Para dito at para sa online. Ano ay magbigay kayo ng mga paunang lunas? Alright? Paunang lunas sa heat stroke. Yan. Paunang lunas. Magbigay lang kayo, mga kapatid, ng mga paunang lunas. At least 5. At least 5. At least 5 na paunang lunas sa heat stroke. Alright? Dito and then doon. 5 paunang lunas. 5 paunang lunas na kapag may na heat stroke. 5, mga kapatid, 5. Dito, saka doon. Nako, wala nga na, parang mabilian. Nagtatype pa sila. No, isa-isa ko yun kanina, paulit-ulit pa natin yung ginawa pag naka-hits, na. Sabi dito ng Nicole Ann Gomez, cool the entire body by spraying cold or tap water. Bigyan ng hangin or ilagay sa malamig na lugar. Clear the area din, paypayan din ng tubig, punasan at alisin ang tao. Then, ang dami nun 5 ba yun? Clear the area din at paypayan. Paypayan din tubig. Linawin niyo po, mga kapatid. Linawin niyo. Linawin niyo po ng maigi yung may nagsagot na pala. Ayun na. Dito tayo sa mga basahin tubig na malamig, paypayan, hubarin ang suot na dagdag na dami sa katawan. 1, 2, 3, 4 lang to Charmaine. Call emergency. Ayan, Ma'am Melody Alarba, cool the person by spraying cold water. Use the fan. Please, ayun. Ito na, panalo si Ma'am Melody. Ikaw naman, Miss Charmaine ayan, Ma'am Melody, 1 point. Si Romiel. Hindi, kinapi-paste niya lang yun. Minano niya lang yun.
Ayan, wala nakasagot sa online. Sila ulit ang nanalo ng 100. Kaya, sayang. Ilagay sa malamig na lugar. Hindi po, lima po hinihingi ko eh. 5 po yung hinihingi ko mga kapatid. Hindi po natin hindi po pwedeng isa-isa. Okay? Alright, sige mga kapatid. So, walang nanalo sa online. Sayang naman, hindi nila nakuha yung yung, at least kahit sabi ko 5, kahit hindi na nga sunod-sunod pwede na yun eh. Ay, sayang. Bakit naman kasi 5? Hindi ma'am, yung iba naman nagawa eh. Nagawa naman nila yung iba. Oh. Yan. Alright, sige mga kapatid. At muli ay maraming salamat po sa pag-tune in nyo po dito. Again, congratulations sa mga nanalo ng 100 pesos na load. At ibigyan nyo lang po sa akin yung mga number po ninyo at kayo po ay maloloadan ng 100. Alright? So, again, Doc Julie, paano gusto kang sabihin? Maraming salamat sa mga nanalo at yung mga nagpupumilit na manalo. At subaybayan pa rin nyo yung mga ibang topic ng first aid. Mas magaganda po yun. Yun ang pangkaraniwang na nangyayari. Kaya, hindi lang natin alam kung kailan. Yeah. Yun. Pero, mga susunod nating topic ay tungkol sa first aid. Yes. Totoo yan. Yun lang po, kita-kita tayo bukas. Yes. Kay Doc Lani. Doc Lani tayo bukas. Dental tayo bukas mga kapatid. Alright, so again, maraming salamat po mga kapatid at muli ay I hope na kami po ay nagbigay tulong po para po sa inyo at magkita-kita tayo bukas sa ating dental na programa at mamaya ere po yung The Baptist Lunch. Stay tuned in po dahil mga doctrines po ang pag-uusapan po dyan. Maganda makasubaybay po kayo. Alright? So again, mag-imbita po kayo ng mga dinidisciple po ninyo para at least ay sila po ay makasubaybay dyan po sa ating The Baptist Lunch. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.